is the deep panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good evening, everyone. This is your Evangelist Fernando de Vega on our Feasting on the Divine Verses online ministry. Ito po ay ministeryo na inilagay ng Panginoon sa puso ng inyong lingkod, lalo na po sa nakikita ko pong malaking maitutulong sa presenting crisis na kinakaharap po natin ngayon. Actually po, ang idea, katulad po ng background music po natin, mula po doon sa nabanggit po ni Job, sa Job chapter 23 and verse number 12. Ang sabi po ni Job, "Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food." Ngayon po kasi may mga ayuda po tayong tinatanggap sa ating pong gobyerno sa usaping pang-pisikal at pinansyal na pangangailangan po natin. Pero ang ating pong concern dito po sa Feasting on the Divine Verses ay ang makapagbigay ayuda po tayo sa pagkaing espiritual. Inaasahan ko po na kayo ay mananalangin. Kasama ko kayong magpe-pray para sa mabungang resulta ng ministeryong ito. At ngayong gabing ito, nagagalak po tayo sa Panginoon sapagkat ang isa sa ating kapatid ay nagpadala ng kanya pong special number. So kung kayo po ay nagnanais na makabahagi po ng ministeryong ito, ang ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry, kayo po pwedeng magpadala ng inyong special number kay Preacher Jed Mark Cerilla o kahit po kay Sister Arabel Bautista. So, ngayong gabi ito, pakinggan po natin ang special number na manggagaling po kay Sister Jenlyn Aguilar.
Thank you so much, Sister Jenlyn Aguilar. Para sa kaalaman po ng lahat, si Sister Jenlyn po ay ang panganay na anak ni Evangelist Poy Aguilar. So siya po ay masasabi nating isa sa ginagamit ng Panginoon sa gawain po ng Living Water Baptist Church. Thank you so much. Now this time, dadako na po tayo sa ating pong panimulang mensahe. Just to inform everyone, ito pong sunod-sunod na gabi, mula po ngayong Thursday night hanggang sa Saturday night, ang tatalakayin po natin ay ang patungkol sa mga gawa, sa aklat ng mga gawa. Okay? Acts, in the book of Acts. 3 sunod-sunod na gabi. Ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang pinaka-introduction po natin at gusto ko pong i-enjoy natin yung pong mga gagawing pagtuturo ng Panginoon sa bawat isa. Ito po may kinalaman sa buhay natin bilang gawain ng Diyos sapagkat alam ko po, nasasang-ayon kayong lahat ng aklat ng mga gawa, ito po ay masasabi nating aklat na full of action. Kaya yun po yung ating pong kinuha na idea po sa magiging sunod-sunod na pag-aaral at pangangaral po natin dito po sa Feasting on the Divine Verses. At ang ating pong magiging teksto, mga minamahal, ay ilang mga talata dito po sa aklat na ito. Okay? So, Acts chapter 1, verse number 8. Acts chapter 1, verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Buksan din po natin sa Acts chapter 2 and verse number 47. Acts chapter 2 verse number 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Acts chapter 6 and verse number 1. Acts chapter 6 and verse number 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecian against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. And in Acts chapter 11, gusto ko pong buksan natin sa Acts chapter 11, verses 19 hanggang sa verse number 26 po. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen troubled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none, but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed, and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith. And much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Verse number 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Manalangin muna po tayo para sa gabay ng Diyos. Aming dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kaming muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay makinig ng iyong banal na salita. Lord, please empower your humble servant. Help me, O Lord, that I may preach your word with clarity. Bigyan mo po ako ng wisdom na aking pong kinakailangan. At nawa dakilang Diyos, ito po ay maging dahilan upang makatagpo po kami sa aming pong espiritual na pangangailangan. Salamat po dakilang Diyos sa kalayaan mayroon ang aming bansa. Nawa ang bawat mensaheng ipinapangaral ng iyong lingkod ay makapagdulot ng kalakasan po sa bawat makikinig. May you continue to work in our lives, O God, especially in the ministry that you have entrusted to us.
Bless each and every one of us, O Lord. For all of these things we ask. In Christ's most precious name. Amen. Amen. So katulad ng sinabi ko po sa inyo, ang ating pong magiging sunod-sunod na pag-aaral ay papatungkol po dito sa aklat ng mga gawa. At magiging particular po tayo doon po sa mga gawa sa aklat ng mga gawa. Pero ang pinakasentro po natin, yung pong key factors patungkol po sa tinatawag nating rapid growth ng New Testament Church. Bakit po naging mabilis ang kanilang paglago? Paano po nangyari na sila po ay talagang naging matagumpay, malagong gawain, na masasabi po nating mabilis sa kanila pong pagsulong? Alam nyo, hindi po masama na tayo po ay nagbabasa ng mga aklat, nagkakaroon po tayo ng mga konsiderasyon sa mga ilang alam nating gawain o mga tao na ginamit ng Diyos sa ating panahon, kung paano pong sila ay talagang masasabi po nating may nararating sa kanilang ministeryo, na kapag a-accomplish ng mga bagay sa kanilang ministeryo, I believe, hindi po natin para ito ay ituring na hindi tama. I can say, it is good. Okay? It can help. Pero naniniwala po ako na kayo po'y sasang-ayon sa akin na ibang-iba pa rin kapag ang ginawa po nating pattern ay kung ano po ang pattern ng New Testament Church. What I mean to say, kung ano po ang nasa Biblia. Kung ano po yung mga po pwede nating matutunan. Ito pong Book of Acts, masasabi ko po na sa aklat na ito talagang full of action. Dito po makikita natin ang mga aktibong paggawa, yung mga aktibong pagkilos ng mga ilan sa ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Mga kapatid, tamang-tama po yung pangalan ng aklat. Okay, mga gawa. Mapapansin po natin sa aklat na ito ang gawa ng banal na Espiritu. We can notice, mga kapatid, in studying this book, in considering ito pong book na ito, we cannot deny the fact na talagang damang-dama at makikita the acts of the Holy Spirit. Yung mga gawa ng banal na Espiritu. Yung makapangyarihang paggawa ng banal na Espiritu. At isa po yan sa ating pong matatalakay sa ilang gabing ito na ating pong magiging pangangaral. The acts of the Holy Spirit. Makikita nyo rin po sa aklat ng mga gawa, the acts of the apostles. In fact, yan nga po ang ipinangalan at itinawag nila sa aklat, the acts of the apostle. Sapagkat sila po ay hayagan na makikita rin natin kung paano po na sila'y aktibo na meron pong mga paglilingkod, aktibong paggawa sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga napakainam na tayo po'y ma-challenge sa mga gawa ng mga apostol. Mga kapatid, makikita rin po natin sa aklat ng mga gawa, the acts of the church. Kung paano pong ang church ay talagang masigasig, talagang masipag, talagang naninindigan, na gumawa, naglingkod sa ating pong Panginoon. The acts of the church. At yan po, magandang maging pattern po natin. Ito pong church sa New Testament. Kung paano sila po ay naging aktibo. Kung paano sila po ay masasabi natin na talagang hayag na gumawa para sa ating Panginoon. Mga kapatid, makikita nyo rin po sa aklat na ito, the acts of the believers. Yung mga individual na mga mananampalataya. Dito po ay hayag, itinuturo, mababasa, mapag-aaralan po natin ang napakaraming mga individual believers na talagang aktibo at masasabi po nating gumawa, nagpagal at naglingkod para sa ating Panginoon. Kasama po ng iglesia, kasama po ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nabigyang pansin po natin the acts of the Holy Spirit. Nandito po yan sa ating aklat na pinag-aaralan. The acts of the apostles, the acts of the church, the acts of the believers. Pero ito pong susunod, wag din po nating makalimutan na aktibo rin po ito. Sa pag-aaral natin ng aklat na ito, makikita nyo rin po the acts of the devil. Yung pong mga gawa ni Satanas. Kung paano po, mga minamahal, na sa buhay ng gawain ng Panginoon, siya po ay nag-try na atakihin po ang gawain ng Panginoon, na mag-create ng trouble, na magkaroon ng tinatawag po nating, masasabi nating problema doon po sa ministeryo. Alam nyo, yung realidad nito, makikita natin maging sa panahon natin ngayon. It is good to always consider the acts of the Holy Spirit sa ating pong mga ministeryo.
Mga kapatid, hindi po pwedeng magtagumpay, sumulong at totoong lumago ang isang gawain kung hindi kikilos ang banal na Espiritu. Importante po to acknowledge and to always pray for the Holy Spirit to move in our church. Sapagkat pag hindi gagawa ang banal na Espiritu, wala akong nakikita na magiging dahilan para maging matagumpay ang gawain. Kailangan po na sensitibo po tayo sa ating po bang church, sa gawain po bang ating ginagalawan. Dama pa po ba ang banal na Espiritu? Banal na Espiritu pa po ba ang kumikilos? Siya pa po ba ang nangunguna? Siya po ba ay nararamdaman sa ministeryong ating kinabibilangan? It is very important to consider the acts of the Holy Spirit. At siyempre po, kung tayo po'y nag-aangkin na tayo po'y gawain ng Panginoon, kung paano sa Book of Acts, binigyang pansin po the Acts of the Apostle. Now sa panahon natin, wala na tayo sa panahon ng mga apostol. Ang maganda po sa gawain po na kinalulugaran natin, na kinalalagyan natin sa pinagtalagahan ng Panginoon sa atin. Ako na pastor, ikaw na pastor, tayong manggagawa na inilagay ng Diyos ay dapat aktibo na maglingkod, magpagal at gumawa sa gawain ng Panginoon. Amen? The Acts of the Apostles. The Acts of the Church. Maganda po na habang kumikilos ang banal na Espiritu, habang masingasig po na nangunguna at nagpapagal ang mga pastor, ang mga manggagawa, ang mga leaders, mga kapatid. It is also good na ang church ay maging aktibo. Amen? Na ang church po ay ma-involve sa mga activities na kalooban ng Panginoon. Gawaing itinakda ng Panginoon. Mga kapatid, yan po ang masarap na makitang gawain. Ang magandang makitang church ay ang church na buhay na buhay. Ang church na kung saan damang-dama mo na aktibong gumagalaw para po sa gawain ng Panginoon. And as an individual believer, members of the church, it is also good na ikaw ay maging aktibo rin sa gawain ng Panginoon. Yun ang pinaka-contribution po natin sa ministry. Yung bahaging para sa atin. Just try to imagine the ministry. Kapag ka nandyan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kapag ka nandyan ang mga masisipag na pastor at manggagawa. Kapag ka nandyan ang church na aktibong naglilingkod sa Panginoon. At kapag ka ang bawat individual members ay talagang involved at active sa ministry. Just try to imagine, ano kaya ang mangyayari sa ministeryo? Pero mga kapatid, it is also good to be aware because, again, as what I have mentioned to you earlier, okay, the devil is alive and the devil is active. The devil is always trying his best para po makapanggulo, para po umatake sa buhay ng gawain at sa buhay ng mga mananampalataya. So let us be aware of this very thing. Naaalala ko nga po, yung pong carnal na church, yung pong Corinthian church, di po ba? Remember, sila po'y problem church. Kaya po sila problem church, kasi po, yung carnality, nakikita po doon sa division, disorderliness, because they are following human leaders, they are favoring human wisdom. Yan po ang problema po nila. So hati-hati po sila. And you know what? The Apostle Paul confronted them and rebuked them at sinabi sa kanila, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Sinasabi ko po sa inyo, the same thing is true in the ministry that the Lord entrusted to us. Sa gawain po sa ating presenting panahon ngayon, the devil is active. At ang gusto po ng diablo, makapanggulo. Kaya pag tinignan nyo po, potential church ang Corinto, pero naging problem church. Why? Sapagkat hindi po nila nabantayan ang aktibong paggawa ni Satanas. How about in our church? How about in the ministry na kinabibilangan po natin? Aware po ba tayo? Nakikita po ba natin na gumagawa si Satanas? At anong ginagawa natin sa mga ginagawa ni Satanas? Mga kapatid, nakikita ko pong napakahalaga nitong magiging talakayin po natin sa sunod-sunod na gabing ito. Kaya umaasa po ako na tayo po ay susubaybay dito po sa ating mensahe. Mga kapatid, gusto ko pong basahin muli at bigyang pansin yung pong mga talata po natin kanina for emphasis purpose. Okay?
Mga kapatid, sa Acts chapter 2 and verse number 47, alam po natin na nangaral po dito si Apostle Peter. At doon po sa kanyang pangangaral, according to verse number 41, ang sabi ng Bible, malinaw po na 3,000 kaluluwa ang tumanggap at nanampalataya. Ang sabi ng Bible, then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. At mapapansin po natin na doon sa susunod na talata sa 42, yung talagang katunayan na tumanggap talaga at naligtas talaga itong mga ito, ang sabi ng verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Yun yung katibayan eh. Isa sa kapahayagan po ng totoo, nagpapatuloy, nananatili. Amen? So ngayon, atin na pong tukuyin ng verse number 47. Ang sabi ng verse number 47, okay, praising God and having favor with all the people. Ito po ang aking gustong ipakita sa inyo. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Mga kapatid, napakagandang tanawin. Napakagandang kalagayan. Napakagandang gawain. Araw-araw, nagdaragdag ang Panginoon. Wow! What a blessing! Amen? Mga kapatid, imagine nyo po, sa pangangaral ni Peter, ang sabi ng Bible, 3,000 kaluluwa ang tumanggap sa salita ng Diyos, na natili at nagpatuloy. At pagdating sa verse number 47, di ba, ang sabi po, and the Lord added to the church daily, such as should be saved. Napakagandang pattern. Nawa ganun po ang ating pangarap. Nawa ganun po ang ating eagerness. Nawa ganun po ang ating goal. Yung pong ating puso na sana ang gawain po ng Panginoon sa ating pong kinalalagyan ay gawaing nakapagdadala ng mga kaluluwa sa Kanya. Okay? E di iniisip ko, from 3,000, tas araw-araw may naliligtas, o ano po ang mangyayari po dyan? Talagang susulong ang gawain. Lalago po talaga ang gawain. Mga kapatid, of course, hindi na natin para i-detalye po yan, pero tingnan nyo po sa chapter 6. Kaya ito po yung mga pinili kong talata para dam po doon sa emphasis natin. Hindi ba sa chapter 6 po, nagkaroon sila ng problema. Pero yung problema nila, kung tutuusin, positibo. Dahil hindi yata mapigil ang pagdami. Amen? Hindi mapigil. Yung iba po ang positibo, nakakaraos ng gawain, walang bisita Di po ba? At minsan po, yung mga miyembro mismo, hindi dumadalo. Ito po mga kapatid, maliwanag na dahil po doon sa ipinakikitang riles po sa atin, dahil sa makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu, sa kasipagan ng mga apostol, dahil sa involvement ng church, mga kapatid, makikita nyo po na sila po'y dumami ng dumami, lumago ng lumago, mga kapatid. At alam nyo, sabi po ng Bible sa chapter 6, okay? And in those days, verse number 1, and in those days, when the number of the disciples was multiplied. Kanina po, and the Lord added. Diba? Nadagdag lang Ito po matindi. Multiplied. Naalala ko nung nag-aaral ako. Paborito ko po kasing subject ang Pilipino, kaya alam na alam ko po yan. So mga kapatid, pag sinabi pong multiplied, hindi ito basta dagdag lang, kundi talagang higit na marami po, mga kapatid. So, tingnan nyo po, rapid yung kanilang naging growth. Mabilis yung kanilang pagsulong. Mabilis yung kanilang paglago. And undeniably, ito po'y dahil po sa mga gawa ng mga binanggit ko po sa inyo. Amen? So, tingnan nyo po, ang sabi nga, nagka-problema sila. There arose a murmuring of the Grecian against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Kumbaga, yung pong mga tagapangasiwa na dapat mag-focus sa Word of God, sa ministry ng Word of God and prayer, kinailangan pong magtalaga ng mga tao para hindi po mapabayaan yung mga widows. Ano po? Yun po yung sinasabi po rito ng Banal na Kasulatan. But the point is, malinaw po na sila ay talagang patuloy sa paglago. Amen? Hanggang sa na-persecute po sila. Kinuha ko naman yung chapter 11. Alright, chapter 11. Sa binasa ko rin po kanina, mga kapatid. Sa verse number 19, now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen troubled as far as Phoenix and Cyprus and Antioch, preaching the word to none, but unto the Jews only.
And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Verse number 21, ito ang importante. And the hand of the Lord was with them. Okay? Anong kasunod? And a great number believed and turned unto the Lord. Wow! Napakagandang tanawin. Napakagandang kalagayan. Kahit na may persecution, tuloy pa rin po ang paglago, mga kapatid. Ibang klase po ito. Kaya sabi ko, maganda po yung mga mababasa nating aklat. Tinitiyak ko naman na may mapupulot po tayo. May matututunan po tayo sa kanila. Pero wag po tayong lumihis. Dito na po tayo. Mas magandang mag-stick, mga kapatid. Yung pattern na ipinakikita po ng Book of Acts, mga kapatid. Napakahalaga na ito po ay ating makita at mabigyan ng pansin. Higit lalo ng pagpapahalaga sa takbo ng ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Mga kapatid, ang sabi po, and a great number believe. Sa verse number 22, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch, who when he came and had seen the grace of God was glad, and exhorted them all, and with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Mga kapatid, napakaganda po ng resulta ng pagtanggap nila sa salita ng Diyos in spite of the fact na sila po ay under persecution. Pero makikita nyo po, because of the Word of God, that is the reason why ang inyong lingkod, ito ang heart's desire. Hindi man persecution ito, pero undeniably, ito po ay problema na kinakaharap po natin na ang makakalakas po sa atin, salita ng Panginoon. Amen? So yan po ang ating concern. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa verse 26, and when he had found him, kasi hinanap po niya si Barnabas, ang sabi ng verse 25, then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, and he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. So lahat ng tilata na pinili ko po, lahat ng verses na ito, na pinili po ng inyong lingkod, ay nagbibigay po sa atin ng idea ng paglago, ng mabilis na paglago, ng pagsulong ng ministeryo. Dito po sa Book of Acts. At ito po ang ating i-enjoy sa ating pong sunod-sunod na magiging pag-aaral. Titingnan po natin yung key factors in the rapid growth of the New Testament Church. Yun po yung magkakasunod na tatalakayin po natin. Kaya sana, samahan niyo po ako and let us enjoy the feasting on the Word of God. Amen? On the divine verses, mga kapatid. So sa atin po ngayong magiging pundasyon, gusto ko po na tutukan po natin yung Acts chapter 1, verse number 8. Balikan niyo po, Acts chapter 1, verse number 8. Para sa akin po, ito yung pinakapuso nitong aklat na ito. Ang ibig ko pong sabihin, parang dito natin po pwedeng ituntong ang kabuuan po ng aklat ng Book of Acts. Ito po yung tagpo ng ang ating Panginoong Jesucristo bago po siya mag-ascend, mga kapatid. Kinausap po niya yung mga believers. Okay? Kasama po yung kanyang alagad. Yung 120 disciples, mga kapatid. At ang sabi po sa Acts chapter 1 verse number 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Mga kapatid, makikita nyo po na dito sa ating pong talatang ito, para sa akin po, ito po yung pinakatungtungan, ito po yung pinakapuso ng kabuuan ng aklat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kaya dito ko po nais habunin ang bawat isa sa atin para sa unang gabi po ng ating mensahe patungkol dito sa mga susi kung papaano po naging mabilis ang paglago ng New Testament Church. Tatlong bagay po ang gusto kong pansinin po ninyo, mga kapatid, sa sinabing ito ng ating Panginoon. Number one, it is good for us to really understand yung pong ibinigay na utos ng Panginoon. So, what I would like you to see, mga kapatid, is the God-given mandate. Yung pong ibinigay na kautusan ng Panginoon. Yes, isang napakahalagang katotohanan na alam natin that the Lord Jesus Christ, before His ascension, He gave the Great Commission.
Ito po ang kalooban ng Diyos. Kahit sa 4 na gospel books, makikita po natin yan. That the Lord gave His Great Commission. Ang kalooban ng Panginoon, go ye and preach the gospel to every creature. Humayo at ipangaral ang salita ng Diyos. Ipahayag ang ebanghelyo. Dalhin ang tao sa Panginoon. Akayin po sila sa ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, ito ang hayag na makikita natin sa Book of Acts. Kung paanong sila'y tumalima, kung paanong sila'y sumunod. Kamusta na po ang mga churches sa panahon natin ngayon? Tayo po ba ay particular pa sa Great Commission? Tayo po ba ay nakasentro pa sa mandato ng ating Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, kung titingnan po ninyo, hindi tayo pinakikiusapan. Ito po ay malinaw na utos ng ating Panginoon. Hindi po yan utos ni pastor, yan po yung utos ng Panginoon. Ito po ang Great Commission. Alam nyo, napakasarap balikan yung mga panahon na yung mga early believers, katulad nga po dito sa Book of Acts, kung gaano sila kaaktibo sa pagganap ng mandato, sa pagsunod sa mandato ng Panginoon, sa Great Commission. Napakasarap po nung panahon po namin. Hindi pa naman katagalan yun. So, nung pong time namin, alam nyo po, isa sa hinangaan ko po sa aking pastor. Alam nyo yung determinasyon niya, yung tindi ng passion po niya sa soul winning. Grabe po ang motivasyon po niya sa amin. Grabe po ang kanyang pagdidiin sa amin. Yung emphasis niya sa Great Commission, yung pong visitation, yung pong soul winning na sa napapansin po natin, wala na sa maraming churches ngayon. Naalala ko noon, gigising po kami ng napakaaga. And then, visitation po kami sa umaga. Visitation po kami sa hapon. Tapos, Bible study po kami. Home Bible study po sa gabi. At pagka po iniisip namin, na talagang parang, alam niyo po yun, parang ayaw mong bumalik sa church kapag ka wala kang na-witnessan, kapag ka wala kang naakay sa Panginoon. Ang sarap-sarap na isipin po na magamit ka ng Diyos sa isang tao para siya po'y mapatotohanan ng Ebanghelyo. Alam niyo kung sino po ang excited sa mga services namin noon? Yung mga may bisita, yung may minasyaran, yung meron pong na-witnessan, yung meron pong naakay. Yun po ang mga excited kapag kami service, mga kapatid. Kaya ang sasaya ng service, bakit? Dahil katulad po nung sinasabi po dito sa Book of Acts, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nakalulungkot man, pero ito ang totoo na kung bakit po may mga churches na parang patay na iglesia na ngayon sapagkat namatay na rin po ang soul winning program po sa church. I want to remind every one of you, okay, of course, ang pinatutungkulan natin, mga Kristiyano, ang pinatutungkulan natin, yung mga church ng Panginoon, yung pong mga mananampalataya, yung pong mga nagkiklaim na tayo po'y sa Diyos. Ang mandato ay para po sa atin na kung totoong ako at ikaw ay Kristiyano, inutusan tayo ng Panginoon to go and preach the gospel to every creature. Inutusan po tayo ng Panginoon to win them to Christ and to bring them to the feet of Jesus Christ. Mga kapatid, kamusta po ang ating pong buhay paglalapit ng kaluluwa sa Diyos? Actually, medyo nahigpitan kami kay pastor. Pero sa akin po, sabi ko nga, naaalala ko noon, imagine nyo po sa tindi po ng kanyang motivation. Alam nyo po ba, mga kapatid, na talagang sa isang linggo, may 14 home Bible studies po ang inyong lingkod. Yes, pati po Sunday. Kasi po, pagbabalikan ko po, aalalahanin ko po, yung mga taga-Blessed Hope, naaalala nila ito. Na alam nyo po ba na sa visitation, kaming mga workers, everyday po yan. Mula po umaga hanggang hapon. Actually, ang tindi nga po ng training namin. Pag lumabas ka ng umaga, kailangan huwag kang uuwi ng maaga sa alas 12. At pagka naman po ikaw ay lalabas sa hapon, huwag ka rin uuwi ng maaga sa... Basta natatandaan ko po, pati sa gabi yan. May Bible study po kami. And you know what? Saturday, meron kaming children's outreaches. Meron po kaming mga, ang tawag namin doon, children's center po. Pupunta kami sa iba't ibang lugar. Natatandaan ko noon, 3 yung lugar na pinupuntahan ko po every Saturday. Kasama po yung ilan sa mga kasamahan po namin sa church. At pagka po linggo, mga kapatid, almost the whole church, halos yung buong iglesia po. Magse-service kami ng morning, babalik kami ng hapon, lahat po kami, mga kapatid, ang gandang tanawin po, lahat, lumalakad dyan, dala-dalawa po kami para sa soul winning.
Kamusta po sa panahon natin ngayon? Baka mamaya tayo pa po nakakatok ng mga kung ano-anong religion at nabibigyan po ng babasahin. Sana po medyo bigyang pansin po natin ang hamon na ito. Ang kalooban ng Diyos at ang inutusan ng Diyos na humayo ay ang mga tunay na Kristiyano, yung mga tunay na church ng Panginoon. Tayo po ang inaasahan ng Diyos na susunod sa kanyang mandato. This is about the God-given mandate. Ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang patuloy na mag-akay ng kaluluwa. Alam niyo yun, mainit yung araw. May mga pagkakataon umuulan at ang matinding karanasan po namin dahil baha po dahil sa Valenzuela po kami, laging baha Alam niyo po ba yan? Gusto pa ni Pastor, kahit na po baha, mga disente pa rin kami. Kaya ang gagawin po namin, bitbit sapatos, tapos yung medyas na kumapal na, dahil po sa, walang palitan yan Tapos mababasa, isipin niyo pong salanta ang po pwedeng ibigay namin sa mabibisita po namin yan. Pero ganun po siya katindi. Diba? At alam niyo po, masarap lang na meron kang maituturo ng mga tao na naakay mo at nailapit mo sa Panginoon. Mahirap po yung Kristiyano ka, sarap-sarap ng tulog mo pero hindi ka nagagamit ng Panginoon. Diba? Sarap-sarap ng tulog mo, masayang-masaya ka sa lahat ng ginagawa mo, naniwala kang kahit isang kaluluwang naakay sa Panginoon. Kaya nga ngayon mga kapatid, tingnan po ninyo, gusto natin na pati dito sa online, marinig po ng mga kaibigan po natin ang mensahe ng kaligtasan sapagkat ang kalooban ng Diyos, huwag mamatay ang ningas ng ating pong paglilingkod sa usapan ng paglalapit ng kaluluwa sa Kanya sapagkat ito po ang Kanyang mandato. Amen? So kaya ang saya-saya po namin sa church. Pag kami mga bisita po, alam nyo, ang pinakamasayang damdaming taglay ko noon, nung pong may mga pagkakataon po na pagka nagbabaptize, na more than 10 po yan, pag ibabaptize po ni Pastor, ang sarap isipin, galing yan sa home Bible studies mo, galing yan doon sa mga nabisita mo, ang saya-saya sa puso. Kaya po pala, maraming mga Kristiyano ngayon, na pag nagsiservice, kahit nabitbitin mo, masaya po ba kayo? Itanong mo, mahirap po kasing gawin lang yung saya Ang isang nagpapasaya po, soul winning. Amen? Ang isang magpapasaya sa Kristiyano, akay ng kaluluwa sa Panginoon. Sino excited sa church? Sino excited sa service? Hindi ba yung may na-invite? Yun po ang excited. Yan po ang sabi ng Bible They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seeds with him, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Kaya para sumaya yung church, sunod tayo sa ibinigay na mandato ng Panginoon. Amen? So the book of Acts, it is about the God-given mandate. Second, this is about a God-given mission. Ito po yung patungkol sa misyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Acts chapter 1 verse 8, tingnan nyo po. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Buti pa itong virus na to, lumaganap na sa buong daigdig Ang ebanghelyo ba, lumaganap na sa buong daigdig? Alam niyo po, ang pinaka magandang magagawa po natin, gawin po natin na ang ebanghelyo ay parang virus na lalaganap sa buong mundo. Amen? At paano magiging posible yan? Sa pamamagitan po ng misyon. Amen? Sa pamamagitan po ng misyon. At ang idea po ng Acts 1:8, ang misyon po dapat scriptural. Dapat po systematic and simultaneous. Scriptural. Sapagkat iyon po'y dapat maging ayon sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Mga kapatid, ito po ay dapat systematic. Hindi po pwede na ikaw ay merong mata sa mga tao sa iba, sa ibang bansa, sa malalayo, na wala kang mata at puso sa mismong lugar na kinaroroonan mo. Kaya nga simultaneous. At para mangyari yan, iwasan na natin yung pagkakanya-kanya. Magtulungan na tayo, magyakapan na tayo. Kahit po hindi galing sa umbrella ng ating pong fellowship, pagkaalam natin na totoong nangangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid, tayo po'y maging bukas puso, suportahan natin sila, tulungan natin sila, sapagkat ito ang magiging kaparaanan upang magkaroon ng kaganapan ng iniutos ng Panginoon na ang sabi po niya, kaya ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu para sa kapangyarihan na kung saan mapalaganap ang Ebanghelyo sa pamagitan po ng misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? This is about the God-given mission. Paano mangyayari yun?
na ikaw ay nasa iyong Jerusalem. Paano mo maabot ang all Judea? Paano mo maabot ang Samaria? Paano maabot ang buong daigdig? Mga kapatid, tulungan sa misyon. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi na to panahon ng batikusan. Hindi na to panahon ng pagkakanya-kanya, pagmamagalingan. Ito'y panahon na kung saan magkapit-kapit kamay tayo, magtulungan tayo. Abutin po natin ang iniutos ng Diyos na abutin natin para sa Kanya. This is now high time, brethren. Ang sabi po, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ang sabi ng Bible, lift your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Hindi pwedeng sa Jerusalem ka lang. Hindi pwedeng sa local church nyo lang. Hindi pwedeng sa group mo lang. Kinakailangan po sa kaganapan ng Great Commission, sa misyon na ibinigay ng Diyos sa atin, kailangan po nating magtulungan. At yan po ang makikita natin sa magiging pag-aaral natin dito po sa Book of Acts. Amen? Napakaganda po. So this is about the God-given mandate, God-given mission, at itong lahat ng ito ay nasa loob ng ibinigay na ministeryo ng Panginoon sa atin. This is about the God-given ministry. Isang dapat maintindihan ng mga mananampalataya kung bakit dapat tayong maging aktibo, kung bakit tayo dapat magtapat, kasi yung ministeryo na kinabibilangan mo, sa katotohanan, ministeryo ng Diyos yan. I remember one of my messages about ministry. It is very important to have enlightenment about the ministry. At maintindihan po natin na may enemy, may kaaway po sa ministeryo. Kaya nga nakakalungkot kapag ang nakikita natin, yung mga mananampalataya, tayo nag-aaway-away. Mali po yun. Si Satanas ang kaaway po ng gawain. Tayo dapat nagtutulungan sa gawain. Amen? And it is good to always acknowledge that. Hindi po ang ministeryo ay pag-aari ng kahit sinong tao. If we are referring to the ministry ng Diyos, siya po ang dapat bida. Siya po ang dapat sentro. Kaya mga kapatid, nakakatuwang isipin na ang ministeryo ng Panginoon, ang New Testament Church, ay naging growing church, rapid sa kanilang naging paglago, sapagkat sila po ay mayroong tamang puso sa ministeryo. I hope and I pray na na-challenge po tayo dito. Sa bawat ministeryong pinaglagyan ng Panginoon sa atin, itatak natin sa isip natin, ministeryo ng Panginoon yan. At dahil yan po ay ministeryo ng Panginoon, ang tama, iyakapin natin yan. We should involve ourselves in that ministry, knowing that that ministry is God's ministry. It is a great ministry. So kaya dapat po, mga kapatid, ako at ikaw, magsama-sama po tayo, maglingkod tayo, maging aktibo tayo. Mga kapatid, key factors po sa naging paglago ng early church, ng New Testament church, ay matatalakay natin sa dalawang magkasunod na gabi. Pero ang atin pong ibinahagi sa inyo ay ang matibay na tungtungan, mga kapatid, na ito pong Acts chapter 1, verse number 8, ay mga kataga na nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo, na ang ideya po ay patungkol sa given mandate, given mission, and given ministry. Kaya nga, hahangaan nyo talaga si Apostol Pablo eh. Grabe po yung kanyang pagyakap sa ministeryo. Grabe po yung extent ng gusto niya at handa niyang gawin para sa ministry. How about us tonight? I hope and I pray na sa pundasyon ng mensahe natin, nahamon po tayo ngayong gabing ito. At naniniwala po ako na kapag ka itong mensaheng ito, pinahintulutan po natin na makakilo sa buhay natin at sa ministeryo na pinaglagyan ng Panginoon sa atin, mga kapatid, maniwala po kayo. Higit sa anumang aklat, ito ang pinakamagandang aklat na magtuturo sa atin kung paano tayo susulong, kung paano tayo lalago, at kung paano tayo magtatagumpay sa ministeryo ng Panginoon. Ngayong gabing ito, I hope na kayo po ay nahamon sa ating mensahe. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating ginagawang pangangaral. Mga kapatid, i-enjoy lang po natin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya ang ganda po ng tawag natin, Feasting on the Divine Verses. At sa ating mensahe, huwag niyo pong makalimutan na kung kayo po'y medyo hindi na nakapagbibigay pansin doon po sa mandate ng Panginoon, ito po'y magandang panahon na para magbalik loob tayo. At sabihin natin, Lord, ibigay mo sa akin yung dating passion na meron ako. Panginoon, hayaan mong yung bang saya
ng pag-aakay ng kaluluwa ay muli kong maranasan. Muli kong ma-enjoy sa buhay ko. And then, yung misyon. Kung tayo po ay medyo naging sarado sa usaping ito, nawa, mabuksan na ngayon. Na maisip natin, hindi lang tayo. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ang marami pong mga handang magsuko ng buhay at kailangan din po nila tayo. Tulungan po tayo sa pagganap sa misyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. At sa kabuuan ng lahat, it is about God's ministry. God-given ministry. Kaya kung kayo po, mga members ng church, pagka may ministry kayong ginagawa, huwag niyong isipin bigay ni pastor yan, ha? Huwag niyong isipin si pastor nagtalaga sa inyo dyan. Ang ministry po, Diyos ang naglalagay, Diyos ang nagbibigay, sapagkat ang ministry ay sa Diyos. Mga kapatid, salamat po ng marami, at ang akin pong inaasahan ay ang mabungang resulta ng pangangaral na ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming pong salamat sa makapangyarihang salita mo. Salamat, Panginoon. At kung sakali man na may mga rebuke sa amin ang mensaheng ito, nawa kami po'y magkaroon ng submissive attitude, Panginoon. May we put ourselves subject to the authority of your word. And please, Lord, tulungan mo kami na makaganap sa iyo pong mandate, sa misyon na ibinigay mo sa amin, at sa ministeryo na pinaglagyan mo sa amin. Panginoon, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang resulta po ng pangangaral na ito. Hindi lang sa individual na mananampalataya, kundi sa church na amin pong kinalalagyan at marahil sa mga kapwa kong manggagawa sa church na aming pinagpapastoran. Nawa ang mga kaibigan po namin naramdaman kung gaano po namin pinapahalagahan ang kanilang kaluluwa sapagkat ito po ang mandato ng Panginoon na patuloy na mag-akay ng kaluluwa, na patuloy na mangaral ng Ebanghelyo at makita ng mga tao, hindi relihiyon, kundi ikaw ang aming kinakailangan. Maraming salamat po sa iyo. Ikawat mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. At muli po, inaasahan ko po na bukas ng gabi, sasamahan niyo pong muli kami. And please, continue to include Pastor Annie Mabalot sa ating pong prayer. Yung kanya pong recovery sa kanyang physical na karamdaman po ngayon. At si Engineer Vic, huwag nyo rin pong kalimutan, isama nyo po sa panalangin para po sa kanyang maayos na pag-uwi dito po sa bansang Pilipinas. At kung sino man po ang mga kilala nyo na may karamdaman, naway patuloy po natin silang ilapit sa Diyos, maging ang ating mga frontliners. Again, good evening everyone. God bless you all. To God be the glory.